Ay mga Lodi, dito tayo sa ginagawa natin. Ayan. So, dumating na yung gutter box. Nilalagyan na natin ng layout. Ay mga Lodi, kung ano yung nilayout natin dun sa wall. So, yun din yung nilayout natin ngayon dito sa may gutter box. So, may mga butas na to. Pinagbubutasan ko na. So, yung butas na yan is para dito sa dito mga Lodi, sa connector. So, ito yung magko-connect nung box tsaka nung PVC pipe mga Lodi. So, connector yan. So, yung connector may elbow pababa dun sa likod niyan mga Lodi. So, nakalagay lahat ng connector dito. Ikakasa natin dito. Then, tsaka natin ikasa yung elbow mga Lodi. Then, sementoyin natin yung likod para ma-fix. Then, tsaka natin ulit tatanggalin yung box para naman maayos yung semento dito sa labas. Ay mga Lodi, so ganun yung natin, ganun yung gagawin natin na discard. Makita nyo sa ibabaw, ito yung pinaka-ibabaw ng gutter. Nilagyan ko na rin ng layout yan. Hindi ko pa muna bubutasan. So nilagyan ko lang ng layout para may may mga markings na tayo. So ilalagay ko lang muna itong gutter na to, yung mga breaker, ilalagay ko yung wire, lagay ko para ma-secure natin yung mga wire. Yun na dun sa loob ng gutter. Then pwede natin malagyan ng temporary power yung lahat ng unit mga Lodi. So nandito yung access lahat ng unit. So may mga main breaker yan dyan. Ilalagay natin yung main breaker para pwede natin lagyan ng power lahat. Then ma-access natin yung lahat ng unit is malagyan natin ng power. Temporary mga Lodi, temporary. So ayan mga Lodi, so ikakasa ko muna to. Ilagay natin yung mga wire, then ilagay natin yung mga breaker. Ay mga Lodi, so yung nabili natin na hole saw, yung pinambubutas natin. Kasi naman ito mga Lodi, so ang size ito is 25mm dun para sa 3/4 mga Lodi. So yung 25mm is sakto lang doon sa hindi siya pumapasok. Kailangan mo pang i-file yung edges. Ito mga Lodi, hindi siya pumapasok doon sa 25mm. So kung 30mm naman, kaya kung bibili kayo ng mga holes sa mga Lodi, katulad dito, ito 30mm to mga Lodi. Pasok na pasok to. Kaya lang medyo na dun sa edge, ayun lalabas may konting lalabas na butas. So need nyo pang isentro maigi para lang matakpan ng maiging butas mo. Sa 25 ito naman, yan, hindi siya kasya. So kailangan pang i-file. So meron tayong pang reamer dito, ito. I-reamer natin ng konti para pumasok to ng konti lang yung i-reamer dito mga Lodi. So yun muna ang gawin natin. Mga Lodi, so nalakay na natin yung butas. So ginamit natin yung pang-chipping natin yun, yung pang-chipping na yun. Kasi yung reamer, malaki yung butas, ay malaki yung reamer, yung hindi siya dito sa maliit natin na tanso. Ayan, dito. Hindi siya kasi dito sa chuck. Kaya ito yung ginamit natin yung sa malaking malaking tanso natin na chipping hammer. Kasi may naman to, may rotary hammer yan. Rotary hammer. So pwedeng rotary lang. Kaya nagagamit din natin yan sa mga ganito mga Lods. Ay mga Lodi, so ikakasa ko na yung mga connector, then ikasa natin doon, butasan natin, may tips natin. Ay mga Lodi, so nakasana natin tong breaker gutter, breaker gutter. Then nalagay na rin natin yung DIN rail. So yun yung DIN rail para sa mga MCB. So pwede natin ilagay yung breaker and yung mga wires nito para makakaroon tayo na access dun sa mga rooms. Pwede natin i-parallel muna yan, temporary power. Mapower natin yun, yung mga unit
Ayan mga lodi, so kainan mo. Then ito, bubutasan na lang natin tong 1 inch para dun sa pipe natin, then sa meter. So yung meter ay ito mga lods, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 meter yan para dito sa lugar na to. Ito yung pinakang ano niya, yung ilalim nung bus bar gutter mga lods. Yan yung lugar na to, ito. So yung ilalim. Pwede na natin ikasa to. May meter base sa bahay, yun na lang muna yung iaano natin, i-sample natin para mabutasan natin itong mga ano. Pero sa ngayon, ito lang muna ilalagay natin, then iano natin sa likod para may ayos natin sa likod mga lods. Ayan. Yung mga wire malagay natin doon sa gutter. Then after masemento, pagka semento tatanggalin natin yung gutter, then semento yun uli natin doon sa harap. So tatanggalin na natin isa-isa yon para masemento yung maayos yung ano, yung sa doon sa may harapan. Oh. Ay mga lodi, so kain muna tayo. Lunch time, 12 PM na. Ay mga lodi, so naila na natin lahat ng wire yan. 11 ano to, 11 na home run to. Makikita nyo din sa butas yan. Makikita nyo hindi nakatapat yung itong butas dun sa rail. So ang magiging ano yan, nasa sentro ng yung pinang breaker, nasa sentro ng butas. Kaya hindi nakatapat yung butas dun sa breaker mga lods. So yun yung lagi nating ginagawa, hindi nakatapat yung ano, yung butas. Yung lodi, so lahat ng home run na dito na. Dun sa likod, papakita ko yung sa likod. Naka ano yan, naka connector lahat yan to. Para dun sa elbow nito, dun sa likod. Ayan mga lodi. So yan lahat yung butas nung dun sa gutter. Lahat ng home run ito na yan. Ayun yung spare na dalawa para dun sa future ano to, for future main line to. Papunta yan dun mga lods. Dun sa lugar na yan. Kasi baka may gagawin pa atang ano dito. Dalawang commercial na unit. So nagpatakbo tayo ng pipe dyan papunta dun. So may abang dyan. Yung wire hindi naaabot yun dun sa pupuntahan. Kaya ang wire is hanggang dun lang. Nalagyan na lang natin ng box yan dyan para dun sa splicing nun. Na naka-expose yung box. So pwedeng ma-open yan. So yun yung ano natin. Yun yung gagawin na lang natin. Para maano lang itong lugar na to. Then may nakaabang na. Ay mga lodi. So yung dalawang abang. Yung isang pinakang ano ng building, yung AD, yung unit AD, ito yung mga lods, AD. Then A, B, C, D, E, F, G, H. So 9 unit, then yung dalawang spare. So yun yung ginawa natin. So ito papalitan pa yung mga lods. So nakabaon lahat yan, walang makikitang ano dito, walang makikitang pipe dyan. Saka dito sa lugar na to, pag semento nitong septic, kasama na rin yung mga lods, kasama na yan. So dito magkakaroon ng box tong ano na to, itong mga water bulb na to, magkakaroon ng box yan dyan for safety nung mga bulb. Then dun sa, makikita nyo kasi nasa pagitan yung electrical pipes. So nilagyan na lang natin ng clearance yung pipe. Makikita nyo dito, ito. May clearance nasa gitna. Itong tatluan, medyo lumit lang yung clearance nito, pero may clearance. So pinicturean natin to, tatabi natin for reference, ano yan, for reference purpose yung mga picture na yan. Ito rin ito. So bali na lang natin ako dito, mabali naman to. So nilagyan natin ng clearance for future ano yan, for future reference mga lods. Ay mga lods, so i-final na lang muna natin yung breaker sa loob. Ilagay natin yung breaker, ilagay natin yung wire para maano natin, para ma-terminate natin yung mga unit dun sa breaker mga lods. Kasi pwede natin lagyan ng power yon, pwede natin lagyan ng power yung ano, yung mga breaker para ma-feed natin dun sa unit mga lods. Kasi tayo sa taas. Hi guys. Ayun. Oh, saan kayo pupunta? Shout out. Shout out sa mga malpigil sa buhay. Ayan. Shout out. Ay mga lods. Oh.
Shout out. Shout out na kayo. Shout. Iba yun ah. Ang mga lodi, ikakasana natin yung, yung mga breaker. Makita nyo dito mga lods yan. So, meron tayong 63 amps para sa main circuit breaker nung kada unit mo. Ayan mga lodi. So, yung ginamit natin na cotton dun sa panel ng kada unit, so parehas din ito mga lods. So 63 din yung nito, yung ayan 63, C63 ayan mga lods. So 63 na rin yung ilalagay natin dito sa dito sa main cutout ng kada unit. So bukod pa yung cutout sa sa mga unit, then bukod yung cutout dito sa labas mga lods. So dito sa labas pwedeng on and off nung may-ari yung kada unit. So meron siyang authorized na i-off yung yung power dun sa unit. So meron tayong 9 na breaker para dito. So yung dalawang spare is wala pa, hindi pa kasama sa order yun. So ilalagay lang muna natin yung 9 para doon sa 8 unit, then yung isa sa pinakang kabuuan ng bahay. So lagay na muna natin to, kasi natin to, ilagay natin yung mga wire para pwede natin lagyan ng power nasa isang lugar lang. So pwede tayo magbutas na dito, then lagyan natin ng ng temporary power. Pwede natin poweran yung buong bahay. So yung mga lodi, yan muna yung lagay natin. Ayan mga lodi, so makita nyo nakahiwalay yung ground yan. So yung ground i-activate natin yan sa may meter base, then meter base papunta dito sa bus bar gutter mga lodi. So dito yung pinakang gutter nung lahat ng line 1, line 2 and yung pinakang ground. So ang mangyayari, galing sa taas papunta sa ground na bus bar, then ground na bus bar papunta sa ground rod sa electrode mga lods. So yung ground bus bar na yun na yung magdi-distribute ng grounding papunta dun sa kada unit. So galing ng grounding bus bar pumunta ng meter base, then pumunta ng unit. Ito na yun, yung diretso na yun sa kada unit, itong mga puti na to. So puro puti yun nilagay natin. Lalagyan na lang natin yan ng sleeve na green para ma-identify na grounding yung mga lods. So pag akyat dito, yung mga dulo niya lalagyan natin ng identification na sleeve para doon sa grounding na ilalagay natin dito sa bus bar gutter mga lodi. Ayun mga lodi, hindi pala muna natin puputulin yung mga wire. So ito temporary lang muna natin dito sa mga breaker, kasi hindi natin 100% sure kung tama yung binagsakan nitong mga pipes na to. So kasi to, naka-distribute na yung mga pipes dun according to dun sa location. So ito yung una, ito yung sa AD, yung pinakang main na bahay. Then ito yung A, B, C, D, E, F, G, H. So yun yung orientation ng mga breaker and yung mga wires mga. So wala tayong dalang tester, hindi natin matest kung 100% nga yun. Pero natin to, lahat ng inilayout natin na pipe is naka na yan doon sa likod. So pinagana ako para sure ball lang, itetester natin mga lodi. So i-terminate ko na lang muna itong mga wire na to dito sa or habaan ko na lang yung wire na pwede siyang, kung nagkapalit man, is pwede siya umabot doon sa last na breaker. So ganoon na lang gagawin natin haba nung wire na pwede siyang lumipat doon sa last na breaker. Katulad dito mga lods. So pwede siya hanggang dito sa breaker na to. So yun yung gagawin na lang natin. Para kung magkaroon ng pagkakapalit nung wire, madali natin maipalit dun sa maipupunta dun sa sa tamang breaker niya. Kasi yun yung orientation mga lods. Susundin natin yung tamang orientation dun sa drawing mga lods. Kasi yun yung i-apply dun sa provider. Kaya mga lods, so na temporary na muna natin yung mga wire niyan kada unit. So nilagay na lang muna natin. Saka natin i-final yung yung termination. So madali na yung termination. So susunod natin, lagyan natin ng link yan ng jumper para pwede natin lagyan ng power kahit 3.5 na wire
para lang mapawera natin yung kada unit. So magbubutas tayo na isa dito, then yun yung papadaanin natin ano. So lalagyan ko muna ng jumper. Ayan mga lote, so nalagyan natin ng temporary incoming yan. Ayan. Sa taas, makita nyo meron sa taas na wire. So lalagyan natin ng temporary power yan dito, so para malalagyan lahat, kaya meron yan. So bukas na natin gagawin yan. So itong nabili na to I order to sa manufacturer. Hindi ko lang alam kung sa Shopee na ano, kasi iba yung nag-deliver nito mga, hindi mga rider. So sa van in ano to, sa van sinaka ito. Dalawa magkasabay. So may ano to, may susi. So yung susi na sa atin, itatabi na muna natin, i-lock natin to kasi may mga wires dito. Lock natin para hindi mabubuksan.